So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa Mimoto Posh Pulilan branch para sa update natin. At meron silang bagong nilabas ngayon. Ano nga ba ito? Ito yung Moto Posh Typhoon 150. Alamin natin yung presyo at yung specification na ito ngayong 2025 kung sulit nga. So tara, samahan nyo ako. Buwan ka na natin. Ayos. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit? Or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. So ayun na nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment. Papakita ko na lang dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila at yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo para sa finance or sa kasa. Okay, so comment na yan or message na yan. Ano nga, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Para at least meron tayong idea or meron tayong ma-share sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. I will be courageous. I will be courageous. So ano nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong at nag-aabang ng ating vlog para dito sa ating Moto Posh Typhoon 150, ano nga ba yung mga nabago dito, no? So meron silang mga bagong decals din at alam ko bago rin yung makina nito. Bago na rin yung kanyang tambucho. So ayan, sa halagang 45,000 meron ka ng ganitong motorcycle, maangas, maporma, head turner. So malay naman natin maglabas din sila ng FI neto. Tingnan natin kung maglalabas niya ata. So, abangan natin yan. So, ayan. Nagustuhan ko rito yung headlight niya. No? Ito talaga maangas talaga yung headlight na ito. Gusto ko yung forma na ito. Napakaangas ng kanyang datingan. Very stylish, very sporty. Okay? So, pagdating naman dito sa ating katawan or dito sa ating fairings dito sa side, gusto ko yung kanyang decals. Meron tayong kulay gray and kulay red. And then, isa pa sa mga nagustuhan ko rito, hindi ka na magpapakulay ng mugs kasi meron na siyang mugs na kulay red. Ayan. Dito rin sa side or dito sa rear. Ayan. So, sa mga gustong magkaroon ng ganito, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para doon ma-assist ko kayo. Okay? So, nagsasagot naman tayo dyan. So, side stand muna natin. Ganito yung tsura niya kapag naka-side stand. Maganda rin naman at hindi rin naman siya delikado i-side stand sa mga parking, okay, lalo sa mga mall. So, 5 to ang ating height. Ano nga ba itsura natin dito? Sa upuan, medyo makapal. So, mataas agad yung ano natin dito. Ayan, tingkayad tayo rito, pero sobrang gaan niya. Tapos, sobrang lambot din ng shock. Ayan, sa likod, oh. Oh, sobrang lambot ng shock. Sa harap, ganda rin yung shock niya. Kita niyo yan? Oh, kayo na umusga. Pag pumunta kayo dito, pwede nyo siyang upuan. Okay, para at least maramdaman nyo kung fit nga ba sa inyo ang ganitong motorcycle. So, ganyan yung tsura natin. Bukaka, pero saktuhan lang to. Okay? Ganyan ang ano natin, forma natin. Sa legroom natin, maluwag din. Pwede tayo maglagay pa ng gamit dito. In case na gusto natin mag-long ride, okay? Tapos, maglagay tayo ng top box dito. Pwede rin naman. Bagay din naman yun. So, tsura natin, para tayong naka-upright position lang din. Pero kung matangkad ka,
nasa 5.4 pataas, eh medyo sub-sub ka na, nakaganyan ka na. Turning radius niya, malaki din. Ayun, malawak din yung kanyang turning radius. Pero dito, sana dito is side stand natin. Sana dito ay yung improvement, siguro ang gusto kong improvement dito, yung kanyang panel gauge na gawin nila digital, okay, para at least sumabay sa trend. Alam naman natin sa mga ganitong 150cc sumasabay no sa pagiging digital. Pero si Raider kasi naka-analog pa rin naman, no, yung ganitong forma naka-analog pa rin naman sila. Pero yun lang naman, no, improvement para dito sa ating panel gauge. Yun lang naman. Pero yung forma niya, maganda na rin forma. Naglalaro na rin si Motoposh pagdating sa decals. Naglalaro-laro sila ng iba't ibang combination or colorway. So, yun naman yung maganda ron. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito at yung forma nito ngayong 2025? No? 2025 version din ang isang to. So, comment nyo yan. Okay, center stand natin kung sulit nga ba or magaan nga ba. Medyo nabibigatan ako sa center stand niya. Ayan. Ayos. So, ayan, dito tayo sa may Motoposh, Pulilan. So, along highway lang naman to. Ito yung papuntang Baliwag Loob. Okay, so ang ganda ng part na, no? Pero yun na nga, maraming nag-aabang at maraming nagtatag sa akin ng Typhoon 150. Meron daw silang bago. At salamat din dun sa mga nagko-comment sa atin. Pag may message kung ano nga ba yung update para dito. So, nabago na daw dito yung engine at yung tambucho. So, tara, walk around na natin. Ayos na ayos yan. So yun na nga, sa kanyang headlight, meron tayo dito, ang dami ko nakikita ng ilaw. So meron tayo dito bulb type, meron ding maliit doon, meron ding bulb dito. Yung signal light niya nandito. Okay, bulb type din siya. And then meron tayong kulay gray dito, combination ng black. And may decals tayo na kulay red and kulay gray. So sumasabay siya rito. So maporma talaga yung ating headlight. Yung forma dito, para siyang may winglet yung datingan niya. Okay, naka-telescopic fork din tayo rito. Meron din tayong cover dito para sa kanyang shock. At kagandahan, yung mugs natin dito, kulay red na rin siya. So, hindi ka na magpapakulay, less gastos ka pagdating doon. So, ang size dito ay 2.5 by 17. Tube type pa rin naman ng isang to, pero pwede mo nang ipa-tubeless to kasi nga, naka-mugs naman tayo rito. Sa mga nagustuhan natin dito ay yung kanyang disc brake, na malaki na rin talaga. Pero binago nila yung disc brake dito. Dati kasi parang pa-wave type siya. Yung dating anong disc brake niya. Saka mas malaki yun. And naka-dual pad caliper tayo dito. Ganyan ang itsura natin. Okay, so naka-carb type pa rin naman ng isang to. Ayan. So ito na yung datingan nyo. Tapos yung makina niya, bago na rin. Sabi ng ating source. Ayan. So meron tayong Motoposh dito. May R150 tayo rito. Yung cool motor, may nakalagay ditong cool motor. And then yung decals natin dito, Typhoon 150. And then may kulay red, kulay gray naman dito sa part na to. At may red din siyang lining. Ayan. May kickstart pa rin naman tayo rito. Ito yung tsura. Forma din, may Motoposh tayo dito na naka-engrave. Ayan, ganda ng datingan. Tapos yung rear brake pedal natin dito. Smooth naman siya pero may tumutunog dito. So sana dito sa ilalim. Dito sa ilalim, meron siyang, ayan, kita nyo ba yan? So sana dito meron siyang goma para hindi siya maingay. Okay, lalo pag nagbabibrate yung motorcycle. Ayan. So kagandahan din, meron tayong monitoring ng oil dito. Kita nyo ba yan? Ayan, mag-check natin kung maitim na ba yung ating oil. Ayan. Sa forma naman dito, meron tayong mga open part para sa easy access natin sa motorcycle. And ito yung forma dito sa harap. Sa kanyang panel gauge, naka-analog type. Meron tayong speedometer, odometer, fuel gauge. Ayan, di ko sure kung ano yun nandito sa harap. Ito, para siyang may digital dito sa harap. Ayan, tapos dito, yung gear indicator na 1 to 5. 1 to 5 ba ito? Hindi ko alam kung 5 speed siya or 4 speed. Pero ayan, nandito yung signal light, neutral, naka-high beam, fuel gauge,
And ignition, susi niya, sobrang, ano lang, sobrang simple lang. And then, dito naman sa ating mga switches, yan, same pa rin naman yung dati. Electric starter, naka-quick throttle na rin tayo rito. Yung grip, ano naman siya, makapit, tsaka yung throttle niya is sobrang babaw din. Yung ating lever, smooth lang din naman, yung clutch natin dito. Yan, malapad siya, tapos smooth lang din. Ayan. Meron tayong rubber dito. Meron tayong high and low. Wala tayong flasher pala rito. Park light, headlight, and off. Signal light, kusina, and then choke. Kasi nga, carb type para naman ang isang to. Ayan. So, sa upuan, meron tayong malambot na upuan. Gaya nga na sabi ko, sobrang lambot ng upuan na ito. Hanggang dito sa ating OBR. Ayan. So, may compartment pa rin naman tayo rito. Pero hindi siya ganun kalaki. Okay, dito kasi yung ating battery. Then, may helmet din tayo rito. Yung ating gas tank. So, sana dito, improvement. Lagyan nila ng cover para at least hindi nagagasgas yung ating gas tank dito. No? Yung paint job niya. Sayang din kasi. So, ito naman yung ating grab bar. So, simpleng-simple lang. Kasi yung iba, ginagawa dito ay nilalagyan nila ng top box. Ayan. So, sa tambucho, ito yung forma niya. Ayan, ito yung binago nilang tambucho ngayon. Meron tayong motopost dito na nakalagay. May cover dito sa ilalim. Metal naman yan. Pero ingat tayo rito. Kapag aangkas tayo rito, ingat tayo rito kasi wala siyang cover. Okay? So, ito yung angkasan niya. Medyo maliit lang din. Yung alloy niya rito, naka-matte finish. Yung mga chassis niya rito, maganda yung pagkakadugtong. Okay. Then, naka-monoshock tayo rito. Nasa pinaka-center naman siya. And naka-single disc brake din tayo rito at malaki yung ating swing arm. Yan. Naka-dual pot caliper. Ay, hindi. Naka-single pot caliper pala tayo rito. Yung mugs niya, maganda rin. Kulay red din. At yung size naman dito ay 2.75 by 17. Ayan. So, dito naman sa ating taillight, meron din tayo rito bulb type, paporma din, and signal light dito na rin. Ayan, yan yung itsura. Okay, dito naman sa susian na to, dito binubuksan yung ating upuan. Ayan. So, meron din tayong chain cover at yung ating sprocket size ay 38 yung kanyang size. Ayan. Naka-single head shifter din tayo rito. At yung rotation nito, 5 speed na pala to. Okay, 1 down, 4 up siya. Ayan, yun yung ating shifter natin dito. Ayan, 1 down, 4 up. So, yun yung ating gear. Okay? So, sa tingin nyo, no, sulit nga ba ang presyo at yung ating forma ngayong Typhoon 150? Ayan, Motoposh. Ayan, R150. So, alam ko meron pa silang ilalabas na ito. Siguro hindi pa natin pwedeng sabihin, pero hindi ko lang alam kung lumabas na siya sa social media. Pero ito kasi yung pinapa-update sa atin. Okay, itong Typhoon 150. Hindi ko lang din sure kung yung isa ilalabas nila yung parang kamukha ng Raider FI. So ito kasi yung carb type. Pero hindi ko lang din sure kung FI ba yung ilalabas nila na yan. So yun, hindi pa natin sure kung tama ba or ano. Hintayin na lang natin yung ating or official post ni Motoposh. So yun, punta nyo na lang dito or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo sa finance or dito sa casa. Ayos yan. So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi tatandaan, wala sa brand na motor. Okay, tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So, pinakatala na ulit tayo bukas. Hi, Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.